Camille, bakit may mga lalaking ganon na parang entitled, parang feeling nila kahit ilang beses silang mambabae, papatawarin at papatawarin pa rin sila nung babaeng asawa? Siguro lalo na pagkasal, ay meron tayong tinatawag the power of investment and commitment. So pag talagang nandito na, nag-invest tayo na yung commitment natin sa isa't isa, may shared life tayo na nagkaroon tayo ng mga anak, ang mga kababaihan talaga usually talagang pinapahalagahan yon. Kaya in as much as possible na kung meron mang mga ganitong klaseng problema or struggles, gumagawa sila ng paraan na maayos itong relasyon na to. Kaya natutuwa din naman ako kay Aling Binay na gumawa siya ng paraan na kahit na isiwalat yung mga hindi mga magagandang bagay na nangyayari sa kanilang dalawa, gusto niya maayos ito eh. So yun yung isang bagay na siguro, kaya lang ang problema dito ni Ray, kailangan ibang tao pa magsabi. Pwede naman ho kasi maayos yan kung kayong dalawa lang kasi usually ang mga couples talagang inaayos yung mga ganitong problema. At sana wag kayong magpa-impluwensya sa mga kagaya ni Glenn na bad influence. Glenn, umuwi ka na. Sorry ha Glenn, kasi yung sinabi mong may fear ka na mag-isa, yung mga ganitong klase na ginagawa mo na nagbababae ka, it can be considered a personality disorder, pero siguro hindi mo na-realize yun. Pero kung ma-realize mo na nagiging problema na siya, nandito kami para i-counsel ka, para maintindihan mo kung ano talaga yung problema mo. Ayan, okay. Alam mo, Glenn, totoo yan. Kasi, ewan ko lang ha, magulo sa buhay yan ha. Pwede kang mag-session kay Doc Camille, okay? So, Attorney Rob, kung kayo ba'y kasal? Opo. Kasal! Ay, kasal! So, kasal sila, Attorney Rob. Ano ang mga pwedeng hablahan dito? Ay, marami po. Kung sakali po ay gusto nang hiwalayan ni ate si Kuya at mapapatunayan niya yung tinatawag na under Article 55 po ito ng Family Code, yung pong sexual perversion at saka yung sexual infidelity, is a ground for legal separation. So pwede po sila maghiwalay. Maaari din po pumasok po yun sa nullity of marriage. Kaya kung gusto nilang maghablahan, yun po, meron pa yung sakit na nadarama ni ate sa di umano na pangbababae ni Kuya ay maaari pumasok dun sa psychological abuse. Ngayon naman po, maaari ko pong sabihin na mabilisan lamang sapagkat napakamahalaga po nito, Mang Ray, sa ilalim po ng Batas, Section 10 ng 7610, any person who shall keep his company a minor 12 years or below, or 10 years ang gap ninyo na minor, okay, sa isang public space or isang private space, ay meron pong presumption na ang bata ay naabuso. Kaya ang parusa po ay aabot hanggang 12 years ng pagkakakulong. Para naman po kay Kuya Glenn, hindi ko sinasabing si Kuya Glenn ang lahat lamang, po para sa kaalaman ng lahat, na yung pag-o-offer mo sa kaibigan mo ng babae, at ikaw yung magpabayad dun sa babae, dahil yung karaniwang sinasabi ng mga pare, bigyan kita ng babae, tapos siya yung magbabayad, that is a crime and that is human trafficking. Ang parusa po, habang buhay ng pagkakakulong. Mahirap yun. Tsaka ganun pala yun sa minor, Kahit walang nakikitang malinaw, basta't parating kasama, yan, pwede ka nang makasuhan, Mang Ray. Huwag na natin gawin yan. Hinala pa lang sapat na sa batas pag menor de edad. Okay, Brother June? Malinaw naman, na yung utos ng Diyos, dapat bawal yung ginagawa nilang yan. Pero bakit marami pa rin ang nagbumibigay sa tukso? Tukso nga eh. Oo. Ang mga diablo talaga dyan magaling. Ray, may pagkakataon pa, no? You are 64 years old. Ito na yung pagkakataon sa buhay natin na pakita natin sa mga anak natin na mabuting ama ka at mabuting asawa. Okay, pagbigyan na natin, tapusin na natin, Aling Binay, kung sakaling nakagawa ng masama, baka naman meron siyang remorse, humingi ng tawad sa'yo, pwede natin bigyan ng pagkakataon kahit 2 beses, 3 beses na nagkamali. Pero out of love, out of the wedding, the commitment, ito, Ate Coring, ang difference, hindi ko minamaliit ang civil wedding.
Ito ang difference ng civil wedding sa matrimonial or sacramental wedding sa simbahan. Sa simbahan kasi sumusumpa kayo sa harap ng Diyos na magmamahalan at magiging tapat sa isa't isa. Siguro ito na rin pagkakataon para baguhin natin, ang isang maling gawain. Baka fetish mo yon, fetish mo, yung kabataan. Pero sinabi na ni attorney, delikado, may kulong ka dyan. Kay Glenn, sorry magandang lalaki si Glenn, kaya siguro habulin siya, Pero ang sa akin, ang tanong mo lang sa sarili mo, kung gagawin ba ng asawa mo sa'yo ang ginagawa mo sa kanya, matutuwa ka ba? Kung matutuwa ka, something is terribly wrong with your brain, with your mind. Baka pwedeng kumonsulta ka na, Walang masama doon. Pero huwag natin gawin sa iba ang ayaw natin gawin sa atin, So, lalo may anak ka, magtanim tayo ng magandang moral foundation sa ating mga anak. Thank you very much, Brother June.